natin siya po pwedeng mapuwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further details. Police Major na suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, hindi maaaring pwersahin para kunan ng DNA sample. Ngunit PNP naniniwalang makakakuha pa rin ng ebidensya na magdidiin dito. Ilang residente sa Northern Samar inilika sa baha dahil sa mga pag-ulan. Barangay sa Eastern Samar, lagpas tao na ang baha. Simula bukas, ang Manibela at ang iba pa nating kasamahan ay kasama na magtitigil pasada nationwide. Manibela, hindi kumbinsidong walang magaganap na jeepney phase-out sa consolidation at modernization program ng pamahalaan. 3 araw na tigil pasada, ilulunsad bukas ng grupo. Yung pag-scrap ng consolidation process, that's non-negotiable. Hiling ng mga transport group na pag-aalis ng franchise consolidation na bahagi ng PUV modernization program hindi maaaring mapagbigyan ng LTFRB. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Matatapos sa bukas ang 3 araw na transport strike ng transport group na Piston. Ngunit isa pang grupo ang nakatakdang magtigil pasada simula bukas. Ayon sa grupong Manibela, hindi mahihinto ang mga ganitong pagkilos hanggat hindi sila pinakikinggan ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ilang araw itong susunod na tigil pasada na ito? Monica, 3 araw ito, no? At tulad ng grupong Piston na pagtutol sa consolidation program na magtatapos sa December 21, ang giit ng Manibela. Kaya simula bukas ay magsasagawa sila ng transport strike. Hindi naniniwala ang grupong Manibela na walang magaganap na jeepney phase-out sa ilalim ng consolidation at modernization program ng pamahalaan. Ayon sa presidente nitong si Mar Balbuena, dapat nang itigil ng Department of Transportation ang programang ito. Sa halip, ibalik na lamang ang 5 taong bisa ng kanilang prangkisa. Para sa kanila, consolidation ang unang hakbang ng phase-out ng mga traditional jeep. Wala daw pong phase-out ng jeepney. Pero hindi po malinaw kung i-renew pa, i-extend pa yung mga provisional authority ng mga hindi po nag-consolidate. Dahil po, kung magko-consolidate ka, after 6 months, kailangan mo nang mag-avail ng bagong unit. Kahit wala pong pondo, meron naman daw mga private na financing company na pwedeng magpautang. So ano pa talaga ang totoo? Wala pong phase out, pero tuloy daw ang PUB-MP. Paano kung mangyayari na walang phase out, tapos tuloy po ang PUB-MP? Hindi po ba? Sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, nasa 65% na ng public utility vehicle ang nakapag-consolidate na. Ngunit paniwala ng Manibela, karamihan sa mga ito ay natakot lamang. Sa katunayan, marami umano ang nag-withdraw na sa mga naunang sumama sa consolidation dahil hindi na nila kayang bayaran ang modern jeep. Nakita natin yung ating mga kasamahan na wala ng hanap buhay simula po noong nag-surrender sila ng kanilang mga prangkisa at nag-modernize. Yung iba nga ho, ninakaw yung prangkisa na modernize na nang hindi nila alam nung magre-renew na nakadrop na pala yung kanilang mga sasakyan. Binigyang diin din nito na wala silang balak na pahirapan ang mga commuter, kundi nais lang nilang kunin ang atensyon ng pamahalaan upang pakinggan ang kanilang mga karaingan. Kung kami makipag-usap, baka sabihin naman nila na gigil kaming makausap ang Pangulo. Maglabas lamang ng executive order ang ating Pangulo na sinasabing wala ng phase out, magpapatuloy
ang mga traditional jeepney, okay na po kami. Hindi na rin sila natatakot na mawala ng prangkisa dahil matagal na umano silang tinanggalan ng prangkisa ng LTFRB at ang hawak na lang nila sa ngayon ay provisional franchise lamang. Ayon kay Balbuena, dapat na silang pakinggan ng LTFRB upang matigil na ang mga paglulunsad ng transport strike. Definitely, January 1, kung hindi po ma-extend, kolorum na kami, sigurado po na mas malawak, mas matinding transport strike ang sasalubong po sa bagong taon. Sinisigurado ko po yan na mas matitindi pang transport strike ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Monica, ayon sa Manibela, 2 linggo nilang pinag-usapan ng piston ang transport strike kasama ang 2 pang transport group na hindi na nila pinangalanan. November 22 to 24 talaga ang original na petsa kung saan sabay-sabay sana sila na maglulunsad ng transport strike. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Ryan, wala bang nagaganap na usapan sa pagitan ng LTFRB at ng grupo ng Piston at itong Manibela at iba pang transport group? At kung mayroon man, ano ang naging usapan nila at bakit hanggang ngayon ay parang tila tuloy-tuloy itong nagiging strike, no? Monica, sa pagitan ng LTFRB at ng Manibela ay wala pang nagaganap na usapan. Pero ang alam natin, ang Piston at ang LTFRB ay nagkaroon na sila ng usapan patungkol doon sa kanilang mga karainan. Monica, itong transport strike na ito ay sabay-sabay sana sila bukas. Kaya lang, nauna yung Piston, bigla silang nagdeklara na mauuna sila sa anumang kadahilanan ay hindi alam ng Manibela. Pero ganun pa man, sinuportahan pa rin daw ito ng grupo ng Manibela. Kaya kahapon ay nagpadala rin sila ng mga tauhan para sumuporta dito sa isinasagawa ng Piston. Monica. At Ryan, bukas magsasabay ang transport strike ng Piston at Manibela. Ano ang magiging hakbang ng LTFRB o ng mga LGU para matulungan yung ating mga commuters ngayong mukhang marami-raming unit sa pinag-uusapan dito? Oo, tama, Monica. Bukod dito sa pagsasabay nitong Manibela at Piston, meron pa silang 2 kausap na doon sa original na pag-uusap nila, no? Na hindi na nga nila pinangalanan na maaari ding sumama dito sa transport strike. At gaya ng sinabi na ng LTFRB na pinaghahandaan nila itong mga ganitong senaryo, at kinakausap na rin nila yung mga lokal na pamahalaan para doon sa mga libreng sakay na maaaring i-provide para naman dito sa ating mga kababayan na maaatraso sa araw ng bukas. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Sa kabila ng paulit-ulit na hinaing ng grupong Piston at Manibela na ibasura ang franchise consolidation na nakapaloob sa PUV Modernization Program, iginiit ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hindi nila mapagbibigyan ang kahilingang ito ng mga transport group. Gayunman maaari umanong gawing simple pa ang proseso nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung pag-scrap ng consolidation process, that's non-negotiable. The word scrap, that's non-negotiable. But as per our Chairman Guadis, pwede pong isimplify yung proseso ng consolidation process at yun po yung approved as per our LTFRB Chairman Guadis. Hindi na madadaan pa sa negosasyon ang kahilingan ng ilang transport group na alisin ang franchise consolidation sa mga tradisyonal na jeep na bahagi ng isinusulong na PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sa ilalim ng franchise consolidation, pag-iisahin na ang mga individual na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba at korporasyon. Giit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi nila mapagbibigyan ang apela ng grupong Piston at Manibela. Pinagpapasa na ngayon ng LTFRB ang mga operators ng tradisyonal na jeep ng kanilang petition for consolidation
bago pa ang deadline sa December 31. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, mas pinadali na ito dahil nasa 2 page lang ang kanilang kailangang ipasa bilang pagpapakita na nais talaga nilang makiisa sa modernisasyon na isinusulong ng gobyerno. Ang petition for consolidation ang magbibigay karapatan sa LTFRB at sa Land Transportation Office upang suriin ang kanilang mga tradisyonal na unit kung roadworthy pa ito at maaari pang makabiyahe sa susunod na taon kahit hindi papalitan ng modernong jeep. Petition lang po, the intention to cooperate to the PUVMP, the LTFRB will still allow you to fly and operate on January 1, 2024 onwards. Then the rest po will follow. Dagdag ni Pialago, hindi naman agad na mape-phase out ang mga tradisyonal na jeep kapag natapos ang deadline for consolidation sa December 31 dahil maaaring itong magbunga ng transport crisis. Maaari anyang idagdag ang mga unit ng tradisyonal na jeep sa mga ruta na mayroon ng kooperatiba para lang makumpleto ang sapat na bilang ng pampublikong transportasyon sa isang ruta. Gayunman, ang mga operator na hindi magko-consolidate ay maghihintay na lang kung magbababa ng bagong guidelines ang Department of Transportation para patuloy silang makabiyahe o kung ipapasok na lamang sila sa social support program ng TESDA para magkaroon ng ibang hanap buhay. Samantala, kung mayroong kumukontra sa consolidation ng franchise, para naman sa grupong Pasang Mazda, mas mainam ang ganitong sistema upang maiwasan na ang agawan ng mga pasahero ng mga individual na unit ng jeep. Ang mga ugali ng driver dyan sa kanto ng Abinida at ng tayuman na agawan dito, bastusan, talagang gulangan, away. So, yan o kasi iniiwas natin kasi individual operator. Naturalmente, individual driver kailangang mag-boundary. Bagaman ayaw ng ilang mga transport group na magpaawat na magdaos ng tigil pasada, sinabi naman ng LTFRB na nakahanda sila na paulit-ulit na makipagdialogo sa mga ito upang maisaayos ang mga probisyon ng PUV Modernization Program. Giit ng ahensya, hindi naman ang gobyerno ang kawawa kapag magsasagawa sila ng transport strike, kundi ang mga pasahero na kanilang pinagseserbisyuhan at dahilan kung bakit sila mayroong mga prangkisa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Payapa pa rin ang pagdaraos ng ikalawang araw ng transport strike base sa monitoring ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 400 ang pinakahuling tala na nakuha nila na sumama sa strike sa Metro Manila. Sa kabilang ng bilang na ito, hindi pa rin naparalisa ang transportasyon dahil sa mga libreng sakay na idineploy ng PNP at ng ibang ahensya ng pamahalaan. Tuloy din ang pagbabantay ng mga pulis sa places of convergence sa lugar kung saan ang protesta upang masiguro na hindi magkakaroon ng gulo. Marami po tayong ipinalabas na mga PNP mobile patrol para umalalay po sa mga kababayan po natin na medyo nahirapan pong sumakay. At gayon din po yung LTFRB, MMDA, ay nagtulong-tulong po para mabigyan po natin ng serbisyo yung ating mga kababayan. So far po ay relatively peaceful po. Kumpirmado na kay Catherine Camilon ang buhok at bahid ng dugong nakita sa isang abandonadong sasakyan sa Batangas. Base ito sa resulta ng DNA test na isinagawa mula samples na galing sa mga magulang ng beauty queen. At bagamat hindi maaaring pwersahin ang suspect na pulis na magbigay ng kanyang DNA samples, umaasa ang Philippine National Police na makakuha pa rin sila ng ebidensya laban dito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung hair strands nga po na na-recover, na ilan sa mga hair strands na na-recover po ay nag-match po doon sa DNA profile po ng kanyang magulang. Mananatili sa kidnapping at serious illegal detention ang kasong kakaharapin ng 4 na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito'y kahit na nakumpirma ng PNP na ang babaeng tuguan na inilipat sa pulang CRV
mula sa Nissan Juke ay si Catherine. Base na rin sa positibong resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP Forensic Group sa DNA sample mula sa magulang ni Catherine na ikinumpara naman sa hair strands na nakuha sa inabandonang CRV. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi pa rin natatagpuan ang biktima at wala pa ring impormasyon kung ano ang kalagayan nito. Sa ngayon sir, yung sinampa nating kaso sir is kidnapping and serious illegal detention kasi we are the PNP unit investigating this case is still treating this case as missing person. So ganun pa rin sir, wala pa rin po tayong babaguhin dun sa nauna nating ikinaso laban sa mga suspect kung sa mga darating na araw po ay may mga iba pa po tayong ebidensya na makukuha. Kagaya ng sinabi ko po dati na this will not prevent us from amending po yung complaint na nauna na po nating ni-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Bagamat hindi maaaring pwersahin na kuna ng DNA sample ang police major na suspect, umaasa pa rin ang PNP na makakakuha pa rin sila ng ebidensya na magdidiin dito. Hindi natin siya po pwedeng mapwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further detail. Yun din po yung pakiusap po ng forensic group dahil lang they want to at least give you the progress of report without compromising po yung ongoing test po na sinasagawa po nila doon pa po sa ibang mga specimens po na na-recover po. Si Camilon ay itinuturing pa rin bilang missing person habang si Major De Castro ay nananatiling naka-restrictive custody sa Police Regional Office 4A. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 6 na araw na working visit sa Estados Unidos. Iniulat naman ng Pangulo ang ilan sa mga accomplishment ng kanyang delegasyon. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. 9:44 kagabi dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Villamor Air Base mula sa 6 na araw na working visit sa Estados Unidos. Ayon kay Pangulong Marcos, naging produktibo ang kanyang naging pakikipagpulong sa mga lider ng bansa sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC, maging ang kanyang pakikipagpulong kina Chinese President Xi Jinping, Peruvian President Dina Boluarte Segarra, U.S. Vice President Kamala Harris, U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Our discussions were, of course, very productive with innovation, resilience, sustainability, and inclusiveness as cross-cutting themes that are buttressed by our commitment to further strengthening cooperation and to address challenges that are common to all our economies, both economic challenges and security challenges. Ilang kasunduan rin na nalagdaan ukol sa pamumuhunan ng mga US company. Inaasahang magbubunga naman ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Altogether, we return to the Philippines with more or less $670 million in investment pledges that have the potential to create thousands of direct and indirect jobs for Filipinos within our country. Dagdag pa ng Pangulo, isa pang mahalagang kasunduan ang nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at US, ang 123 Nuclear Agreement. Magbibigay daan anya naman ito para sa pagkakaroon ng potensyal na nuclear power project sa Pilipinas. Bukod pa rito ang ilan pang pamumuhunan na nakuha ng Pilipinas sa US, kabilang na ang paggamit ng AI o Artificial Intelligence Technology. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilipat na sa iba't ibang programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang hiling na 300 million pesos na confidential funds para sa susunod na taon. Sa budget deliberations sa plenaryo sa Senado, sinabi ni Senator Grace Poe na siyang dumepensa sa budget ng ahensya sa ilalim ng bersyon ng Senate Committee on Finance na ibalik nila ang nasa 280 million pesos at inilagak na lang bilang regular line items sa budget ng DICT. Ito'y para makatugon pa rin ang ahensya sa mga pangangailangan nito
pagdating sa cybersecurity at para mabantayan din ng Commission on Audit ang magiging paggastos sa mga ito. Kabilang sa pinaglipatan ng pondo ang National Computer Emergency Response Team na magmomonitor sa mga sistema ng mga ahensya ng gobyerno, pag-renew ng software para sa National Security Operations Center, advanced antivirus system at software para sa pag-test sa vulnerability o kahinaan ng mga government website. Aminado si dating Senador Leila De Lima na wala siyang sapat na resources upang muling sumabak sa politika. Sa ngayon, mas nais muna niyang bumalik sa pag-aabogado o law professor. Naghihintay na lang din siya ng opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ito ang balita ni Dante Amenco. Sa politika, hindi ko pa yan mahirap kasing magsabi na ngayon o mag-isip na sige na nga, balik ako sa politics. Kasi alam mo, hindi ganun kadali yun. Malaki na ang nagbago sa sistema ng politika sa bansa mula nang huling maupo sa pwesto si dating Senador Leila De Lima. Kaya naman hindi pa niya madesisyonan kung muli niyang papasukin ito matapos makalaya. Ayon kay former Senator De Lima, marami rin ang dapat niyang ikonsidera gaya ng resources na wala siyang masyadong kakayahan sa ngayon. Mahirap, I have to be honest about it. Mahirap. Now, nowadays you cannot just bank on your own credentials to be elected. Yung track record, hindi rin sapat na track record lang. You have to deal with the realities of Philippine politics. So hindi ko alam, since bumabangon pa lang ako uli, rinirebuild ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain. Sa ngayon, gusto muna niyang makabalik sa pag-practice ng law at makapagtuturo sa law school. Ngunit sa kabila nito, hindi anya siya titigil sa kanyang advokasya na pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong din si De Lima lalo na sa paggamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sa human rights, siyempre palaging mainit ang usapin nung mga nangyari nung past regime. Yung war on drugs na tinarget lang yung mga poor, the helpless, the powerless. So maraming mga dumaras na dugo doon. Sa ngayon, hinihintay na lang niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng ICC. Itong usapin ngayon na kalaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon doon sa DDS investigation sa Davao. Giit pa nito, may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra iligal na droga. Wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in-announce dati ng DOJ, mga ilan-ilan ang mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Makailang ulit nang sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bagay na ito. Binigyang diin din ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine Justice System ang mga kaso patungkol sa madugong kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Dante Amenco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang suportahan ni Vice President Sara Duterte sakaling magdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato sa susunod na eleksyon. Sa panayam ng media kay VP Sara kanina, sinabi nito na buo ang kanilang suporta sa anumang desisyon ng kanilang ama sa politika. Gaya na lamang rin ng pagsuporta na ibinibigay nito sa kanila. Sa isang interview kagabi kay dating Pangulong Duterte,
Sinabi nito na mapipilitan siyang tumakbo bilang vice-presidente o senador sakaling ma-impeach ang kanyang anak na vice president o si Vice President Sara Duterte. Nailabas na mula sa Gaza ang 28 premature babies papunta ng Egypt. Patuloy naman ang ground invasion ng Israeli Defense Forces at sumusulong patungo sa isang refugee camp sa Gaza. Ito ang balita ni Region Bolivar. Their evacuation was based on a request from their medical team and based on their needs for medical attention that is no longer available in a Shifa hospital. 45 araw na ang giyera sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas. Dahil dito, unti-unti na rin nauubos ang mga medical supplies sa mga ospital at lahat ng pangangailangan ng mga naninirahan doon. Kaya naman kinailangan ng itakas ang mga premature na sanggol mula sa kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Right now, the children, they are back into the incubators and the medical team is working quickly to give them the required medical attention and to receive the continuous monitoring for their health condition until it is stable. Matapos silang dalhin sa isang ospital sa Rafah upang ma-stabilize ang kanilang kondisyon, saka naman sila ililipat sa Egypt. 12 sa kanila ang inilipad patungo ng Cairo. Ang lahat ng mga in-evacuate ng mga sanggol ay nakikipaglaban sa mga malubhang sakit. 31 mga sanggol ang inilabas mula sa Gaza, subalit ang 3 na nasa mabuting kalagayan ay nananatili sa Emirates Hospital sa Rafah. Samantala, naiulat naman ang matinding bakbakan sa pagitan ng Hamas gunmen at Israeli forces habang patuloy ang ground invasion ng IDF patungo sa Jabalia refugee camp sa Gaza na tinutuluyan ng nasa 100,000 tao. Ayon sa Israel, isa itong significant militant stronghold ng Hamas. Patuloy ang pambobomba ng Israel sa Jabalia at ayon sa Palestine medics, ilang mga sibilyan na ang nasawi dahil dito. Ayon naman sa Israeli military, sa pagpasok nila sa mga bahay-bahay sa Gaza, napatay nila ang 3 Hamas company commanders at isang grupo ng Palestinian fighters. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdiriwang ng ika-81 kaarawan si US President Joe Biden. Subalit nababahala ang ilan sa plano nitong muling pagtakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. Ito ang balita ni Jeffrey Cos. By the way, it's my birthday today and they can actually sing birthday to me. I just want you to know it's difficult turning 60. Difficult. Pabirong nagsalita si US President Joe Biden araw ng Lunes, November 20 sa taunang Thanksgiving turkey pardon sa White House na kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Subalit sa pagtungtong sa kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos ng 81 taong kaarawan nito, lumalaki ang pag-aalala ng ilan tungkol sa kanyang edad. Gayon din ang potensyal na epekto nito na muling mananalo sa 2024 US presidential election. Si Biden ang pinakamatandang commander-in-chief sa kasaysayan ng US at kung muling mahahalal sa kanyang ikalawang termino, matatapos niya ito sa edad na 86 na gulang. Naging isang mahalagang usapan naman sa politika ang tungkol sa edad kung saan ang mga kritiko at maging ang ilang mga taga-suporta ay nagpahayag ng pangamba. Kasama rito ang mga alalahanin tungkol sa kakayahan ni Biden na epektibong mamuno sa bansa para sa isa pang termino. Subalit tiwala naman si White House Press Secretary Karine Jean-Pierre sa kakayanan ng Pangulo. What I can speak to is how we see this, what our perspective is. Our perspective is that it's not about age, it's about the president's experience. That's what we believe. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ng lokal na pamahalaan ang Glan sa Sarangani Province. Bunsod ito nang naging pinsala ng 6.8 magnitude na lindol noong isang linggo. Kasunod ng deklarasyon ay maaari nang magamit ang calamity funds at magdeklara ng price control sa basic commodities sa apektadong lugar.
Umabot na sa mahigit 3,000 mga pamilya sa area ng Southern Mindanao ang naapektuhan matapos sa tumama ang 6.8 magnitude na lindol noong Biyernes ng hapon. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMC, nasa 3,696 na mga pamilya sa Davao Region at Soxargen ang naapektuhan ng lindol. Katumbas ito na mahigit sa 16,000 mga individual na nanatiling nasa siyam ang bilang ng mga nasawi habang mayroong nasa 16 ang naitalang sugatan. Mayroong mahigit sa 1,500 mga bahay ang nasira ng lindol. Sa update naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot na sa 113 ang naitalang aftershocks. 6 sa mga ito ang naramdaman na umaabot sa magnitude 1.4 to 4.7. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan pa rin magpapatuloy ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na araw, subalit hihina na rin ang mga ito. Hired killers umano ang 2 sospek na namaril sa pasahero sa loob ng bus sa Nueva Ecija noong November 15. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police matapos na lumabas sa kanilang pagsusuri na ginamit na rin sa 3 insidente pa ng pamamaril ang baril na ginamit ng mga sospek. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yan po yung indication ngayon na mga possibly miyembro po ng mga gun for hire po itong mga suspects po na ito na responsable po sa pagpatay po sa 2 biktima natin dyan sa Victory Liner po. Tapos na ang sinagawang cross-matching at ballistic examination sa mga basyo ng bala na na-recover sa nangyaring pamamaril sa loob ng Victory Liner sa Nueva Ecija noong November 15. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, base sa kanilang pagsusuri, nagamit na rin sa 3 pang krimen ang baril na ginamit ng mga suspect. At base po doon sa ating EBs at cross-matching ay itong mga baril po na ito ay nagamit din po sa 3 previous shooting incident. Isa po dyan sa Isabela at ang 2 po ay sa Nueva Ecija. Tumanggi na magbigay pa ng ibang detalye ang PNP, ngunit sinabing posibleng mga hired killer ang mga suspect. There are other significant details po, but right now po I'm not at liberty to reveal it as of this moment. Pero what I can assure you po at confident po tayo na in the coming days ay may breakthrough po dito sa kaso na ito. Una nang sinabi ng PNP na pinag-aaralan nila ang paglalagay ng bus marshal para sa kaligtasan ng mga pasahero habang bumabiyahe. Habang ang PNP Sosya naman, pinahihigpitan na rin ang inspeksyon sa bag at bagahe ng mga pasahero sa mga terminal. We will be issuing an advisory to all security agencies, especially those manning the different terminals, to intensify their deployment visual inspection. Kasi kailangan pong higpitan ng ating mga gwardya yung mga pumapasok na bagahe sa sasakyan. So ipag-uutos po natin yan sa kanila. Plano na rin ng Victory Liner na maglagay ng mga security guard na magsisilbing bus marshal sa kanila mga bus. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na magiging catch-up days na ng mga estudyante ang araw ng Biyernes. Ayon kay VP Sara, sisimulan ang implementasyon nito sa January 12, 2024. Partikular nitong tututukan ang pagkatuto sa pagbabasa ng mga estudyante. Nangangahulugan ito na simula sa susunod na taon, ilalaan na ang araw ng Biyernes upang tutukan ang reading skills ng mga mag-aaral. Anya, ang naturang inisyatibo ay isasagawa sa buong termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilahad ng Vice Presidente ang gagawing catch-up days kasabay ng kanyang talumpati sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pagbasa kanina sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. Napilitan nang ilikas ang ilang residente sa Northern Samar
Dahil sa baha dulot ng halos walang tigil na pag-ulan, kinailangan ng gumamit ng rubber boats ng Philippine Coast Guard para marating ang mga bahay ng mga natrap na residente. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Umabot na sa bubong ng bahay ang baha sa barangay Ipil-Ipil sa Catarman, Northern Samar dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa video na ibinahagi ni Jeric Bantasan Villanueva, makikita ang dalawang lalaki na lumalangoy gamit ang improvised na salbabida habang tinutulungan ang isa pa na lumikas. Sa iba pang bahagi ng video, may iba pa na tumulong sa babae na nakakapit lang sa styrofoam habang hinihila ng iba pa na lumalangoy gamit ang improvised na salbabida. Makikita rin sa video na may ilan pa ang nasa ibabaw na ng bubungan habang bumubuhos ang malakas na ulan at naghihintay ng rescue. Nakuna naman ni Brygo Raspado ang malakas na pagragasa ng tubig baha na abot baywang sa nasabi pa ring barangay. Kinailangan ng gumamit ng lubid ng mga pulis sa lugar sa pagtulong sa mga residente. Nagsagawa naman ng forced evacuation ng Philippine Coast Guard Substation Biri sa Barangay Poblasyon at Barangay Progress sa Biri, Northern Samar kaninang alas 9 ng umaga. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa lugar dahil sa halos walang tigil na pag-ulan sa nakalipas na mga araw. Sa mga larawan na binahagi ng PCG sa kanilang social media page, makikita na nagmistulang ilog na ang isang bahagi ng barangay. Kinakailangan na nilang magsuot ng life jacket at gumamit ng lubid upang suungin ang mga residente na natrap na sa kanilang mga bahay dahil sa baha sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Matagumpay rin ang rescue operations ng PCG sa mga residente sa Barangay Macagtas, Catarman, Northern Samar kaninang pasado alas 7 ng umaga. Gamit ang lubid at rubber boats, inisa-isa ng mga PCG personnel ang mga bahay ng mga natrap na residente sa hanggang dibdib na tubig baha. Pinangangambahang tumaas pa ang baha dahil sa malakas na pag-ulan kaya't inilikas na ang mga residente. Ang mga pulis naman ng Pambuhan Municipal Police Station ang tumulong sa paglikas sa mga residente sa Barangay Kabarian, Pambuhan, Northern Samar. Gumamit ang PNP ng rubber boat, patrol service at truck para mailikas at maihatid sa evacuation center ang mga residente kasama na ang mga bata. Mataas na rin ang tubig baha sa Hipadpad National High School sa Eastern Samar. Halos mga bubungan na lamang ang makikita sa mga school building. Ayon sa Eastern Samar PDRRMO, umabot na sa mahigit 5,800 pamilya o mahigit 22,000 na individual ang apektado ng baha sa kanilang probinsya. Nagbahay-bahay na rin ang mga pulis sa Barangay Hipadpad para ilikas ang mga residente. Kinailangang bakbakin ng mga pulis ang dingding na kahoy ng bahay para mailikas ang 89 years old na si Lola Corazon Lumuntad at isakay sa rescue boat para mailipat sa evacuation center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At kaugnay po ng balita na yan ay makakapanayan po natin si Ginoong Obet Badrina, ang weather specialist po ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Good evening po, Obet. Hanggang kailan po ba mararanasan yung malalakas na pag-ulan na yan dyan sa Eastern Visayas? At umaabot po ba yan hanggang Southern Luzon, Ginoong Obet? Yes po, magandang gabi ho. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapanood natin. Base ho sa ating pinakahuling mga forecast, nakikita ho natin na magpapatuloy hanggang posible ho no, sa pagtatapos ng linggong ito. Yan, pinapakita natin dito sa ating graphics. Makikita nyo yung shear line o ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. No? Ang malamig na hangin ng hanging amihan at yung mainit na hangin mula sa bahagi po ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. May mga kaulapan pa rin ho. Kaya asahan pa rin hanggang sa pagtatapos Martes ngayon, posible hanggang Huwebes o Biyernes ay medyo maulan pa rin, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Eastern Visayas. At gayon din ho dito sa may bahagi ng Southern Luzon, ito yung Bicol Region, kasama din yung Mimaropa area at nalalabing bahagi ho ng Visayas. So asahan pa rin natin pati yung Zamboanga Peninsula, yung area ho ng Barm, Northern Mindanao at Caraga ay patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan.
Inasahan naman ho natin bandang araw ng Huwebes o Biyernes ay posibleng lumakas ho yung amihan at dahil doon posible medyo mabawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan dito sa may bahagi ho ng Kabisayaan. Habang posible naman yung mahihinang pag-ulan dulot ng amihan dito sa area ho ng Cagayan Valley Region. Kasama din ho itong bahagi ng Central Luzon at gayon din partikular na dito sa may Aurora. Samantala sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ho ng Luzon ay asahan yung mga isolated light rains. Ibig sabihin, maliit yung tsansa na meron ho tayong mga thunderstorm dito sa Luzon. Samantala sa nalalabing bahagi ho ng Mindanao, partikular na itong Davao Region at yung Soc-Sargen, asahan ho yung mga isolated rain showers and thunderstorms. So ibig sabihin generally fair weather naman tayo sa Davao at sa Soc-Sargen Region, Southern Mindanao, pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. May nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ho ng Hilagang Luzon, gayon din sa silangang baybayin ho ng Luzon at Visayas. Delikado pa rin na maglayag yung mga sasakyang pandagat dahil nga sa epekto ng amihan, inaasahan pa rin natin na magiging maalon yung karagatan. Kaya iwasan muna pong pumalaot, lalong-lalo na po yung maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Sa ngayon naman, wala pa rin tayong minomonitor ng low pressure area na maaring maging bagyo at least for this week. So, bagamat gayon nga wala tayong bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan na dulot naman ng shear line, lalong-lalo na sa Eastern Visayas kasama yung Bicol Region, sir. Oo, Obet, magandang balita yan dahil wala pa kayo namomonitor na sama ng panahon o bagyo. Pero yung pagka ba lumalakas ang hanging amihan at malakas din naman ang ihip nitong easterlies o yung hangin dyan sa may dagat Pasipiko, tama ba yan na Obet? Kung baka nagkakamali ako, pakicorrect na lang. Mas malakas din ba yung mga pag-ulan na mararanasan dyan sa mga lugar na yan sa ganitong panahon? Yes, definitely. Kasi kapag mataas yung tinatawag natin na temperature difference o pagkakaiba ng temperatura, yan yung magiging dahilan para makabuo pa na mas marami pang mga kaulapan. At yung mga kaulapan na yon, ang inaasa natin magdadala ng mga pag-ulan, particular na nga sa bahagi ng Visayas, lalo na itong Eastern Visayas, kasama yung Bicol Region. Pero tayo naman dito sa Metro Manila, Obet, at sa Luzon, sa kabuuan ng Luzon, tama ba na ito yung gantong nararanasan natin, medyo humid sa tanghali, umaga tanghali, pero sa gabi naman medyo, alam natin, hangin amihan, medyo malamig. Hanggang kailan ito mararanasan na Obet? Actually po yung dala sa panahon natin ng amihan, magpapatuloy ito. Actually, wala pa po tayo sa totoo lang, wala pa po tayo dun sa peak ng amihan last year or at least this year. Naranasan ng Kamaynilaan yung pinakamalabing na temperatura bandang February or March. So, posible pa lumamig pa yung temperaturang maranasan dito sa Kamaynilaan, lalo na yung tinatawag na minimum temperature na kadalasan nangyayari yon bandang umaga, madaling araw hanggang umaga. Last na lang, Obet. Meron bang pagbabago ngayon sa epekto ng El Nino sa banda dyan sa norte, sa Northern Luzon? Dahil alam naman natin, naghahanda tayo dahil meron tayong krisis na kinakaharap sa pagkain, Obet. Sa ngayon po yung ating assessment pa rin ay meron pa rin tayong strong El Nino. Ibig sabihin mainit pa rin yung karagatan, partikular na sa gitnang Pasipiko. Pero posible pa rin itong magdulot, kahit na napapansin ho natin na malalakas yung mga pag-ulan na nararanasan, lalo na dito sa may Bisaya. Sa kabuuan makikita natin yung mas mababa kaysa sa normal. So yun po yung mas tinitingnan natin kapag El Nino kung kinukumpara natin sa tinatawag natin na normal o yung climatological normal, na dami ng ulan sa isang particular na lugar. So sa ngayon nasa strong El Nino pa rin tayo at maaaring maranasan hanggang sa first quarter ng 2024. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat na yan. Obet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Inilabas ng Department of Trade and Industry Price Guide para sa mga consumer sa mga produktong mabibili ngayong holiday season. Pero paglilinaw ng kagawaraan, mga manufacturer ang kanilang kakausapin kapag may hindi sumunod sa presyo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. They will see which ones are priced low and which ones are priced high. So we leave it up to the consumer to decide based on the consumer's spending propensity or spending capability. Nasa 240 shelf-keeping units o items ang kasama ngayon sa listahan ng Department of Trade and Industry o DTI na kasama sa mga produktong mabili ngayong holiday season. Kabilang dito ang mga sandwich spread,
pasta o spaghetti, elbow macaroni, tomato sauce, salad, macaroni, spaghetti sauce, ham, fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise at all-purpose cream. Ayon sa DTI, nasa 152 items ang nagtaas ang presyo at pinakamalaki ang queso de bola na tumaas ng halos 50 pesos. Ayon sa Department of Trade and Industry, magkaiba ang suggested retail price kumpara sa price guide na inilabas nila ngayon. So, hindi ito kamukha sa SRP, where DTI takes action against the retailer. Ang binibigyan natin ng notice, yung manufacturer. So it's the manufacturer that will take action against the retailers. Kasi manufacturers na nag-specify nito. Ayon naman sa grupo ng mga supermarket, makabubuti sa kanila ang bagong estratehiya ng DTI sa pagbibigay ng gabay sa mga consumer. If it's just a pseudo SRP and not the usual SRP na whole year round pinapatupad ng DTI, I think this is better. Why? Kasi yun na nga, free enterprise dapat. Samantala ayon sa grupo, may mga paraang ginagawa ngayon ang mga manufacturer para maging abot kaya pa rin ang kanilang mga produkto. Sardinas dati, regular size and standard, may mas maliit na, di ba? Same with Carne Norte, di ba? Nag-slow down ang inflation. Mas konti nang nagtataas ng presyo ng bilihin. Payo ng DTI sa mga consumer, hanapin ang mga sale na produkto pero tiyakin lang na hindi ito expired. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Justice na bumuo ng task force para bantayan at labanan ng agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, isang permanente na executive director ang mamumuno rito. Ang hakbang na ito ay kasunod na rin ng investigasyon hinggil sa nangyaring onion smuggling, profiteering ng mga inaangkat na agricultural product. Ang task force ay tututok sa posibleng mga katiwalian sa importation ng produktong pang-agrikultura na dumadaan sa Bureau of Customs o BOC. I'll be submitting a draft executive order to Malacanang for this purpose. I need an ad hoc body to be permanently just on call for agricultural smuggling and probably other economic crimes related to the Bureau of Customs. Nagtungo sa United Kingdom si South Korean President Yoon Suk-yeol at First Lady Kim Kyun-hee para bisitahin si King Charles III. Makatatanggap si President Yoon ng full red carpet treatment at dadalo sa banquet sa Buckingham Palace. Magkakaroon naman ng pagpupulong si President Yoon at UK Prime Minister Rishi Sunak upang maglunsad ng mga negosasyon at i-upgrade ang free trade deal sa pagitan ng dalawang bansa. Si President Yoon ang kauna-unahang state visitor sa UK simula na makoronahan ang UK monarch. Tumagas ang tinatayang mahigit 1 milyong galon ng crude oil sa Gulf of Mexico. Sa ngayon, inaalam pa ang dahilan ng pagtagas nito. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nagsimula ng ipatupad ang iba't ibang hakbang upang pigilan ang tuluyang paglaganap ng crude oil na tumatagas sa Gulf of Mexico. Ito ay sa pakikipagtulungan ng US Coast Guard at ang National Response Team na binubuo ng 15 federal entities na tumutugon sa oil pollution incidents. Tinatayang nasa 1.1 million gallons o 26,190 barrels ng crudo ang lumalabas sa pipeline. May haba ang tumagas na pipeline na 67 miles o nasa 108 kilometers na isiniranan ng Main Pass Oil Gathering Company o MPOG. Namataan ang krudong tumagas 19 na milya o 30 kilometro ang layo mula sa Mississippi River Delta. Patuloy naman ang oil cleanup at paghahanap ng US Coast Guard ng pinanggagalingan ng tagas ng krudo sa isang underwater pipeline sa Louisiana coast sa Gulf of Mexico gamit ang underwater devices.
Sa ngayon wala namang nabalitang nasaktan o naging epekto ng tumatagas na krudo sa shoreline. Malaki ang maaaring maging masamang epekto ng oil spill sa karagatan, gaya na lamang ng pinsala nito sa mga sea creatures at possible rin nitong gawing toxic ang seafood na kinakain ng mga tao. Kaya naman kinakailangan ang agarang paglilinis nito. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo na sa publiko ang paglulunsad ng Singapore at Indonesia ng cross-border QR code payment linkage. Ang linkage na ito ay makapagbibigay daan sa mga consumer na makapagbayad sa retail store sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. Maituturing ito na isang significant milestone upang isulong ang digital economy at financial ecosystem, gayon din ang pagpapalakas ng koneksyon ng ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Marso, inilunsad na rin ang payment system na ito sa pagitan ng Singapore at Malaysia. Ang cross-border payments ay mabisa, ligtas, cost-efficient at makapagbibigay ito ng malaking benepisyo sa bawat individual at mga maliliit na negosyo sa mga bansa. Dagdag kaalaman po, napakaulad na ng technology ngayon at isa sa nakamamangha ay yung tinatawag po na Artificial Intelligence o AI. Pero ano ba ang AI at how does AI work? Para mas madaling maintindihan, ang AI ay isang computer na dinisenyo na magtrabaho na may human intelligence o talino ng isang tao. May kakayanan ng AI na matuto, magdahilan, lumutas ng problema at alam nyo ba, pati makaintindi ng lengguwahe, pati maramdaman ng isang partikular na lugar o environment. Sa madaling salita, ang AI ay computer na kayang magdesisyon gaya ng tao. Ang goal ng AI ay makalikha ng isang makinarya na natututo sa karanasan at naiintindihan ng mga tao na magmumukhang natural lamang. Dahil sa AI, meron ding mga trabaho ang sinasabing nanganganib daw na mawala at mapalitan ng computer. Kabilang daw dyan ang ibang mga tech jobs gaya ng coders, software engineers at iba pa. Kahit media din gaya ng advertising, content creation at iba pa. Kabilang rin ang legal industry jobs, market research analysts, teachers, finance jobs at traders. Pero alam nyo, hindi pa rin matutumbasan ang kakayahan ng tao dahil ang tao ay may puso na hindi mo kailanman makikita sa mga computer. Ayan. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sige, ito na tayo ngayon sa ating pong Unserong Pinoy. Pero Mon, apektado ka ba ng strike? Hindi, Jun. Naglalakad lang ako papunta dito. Ay, ang lapit mo pala mo. Oo, lumipat ako malapit lang dito. As in walking distance lang. Kaya hindi ako naapektuhan ng strike. Kayo ba? Ayo, apektado. Apektado in a way na hindi masyadong traffic, no? Oo, hindi good. masyadong traffic. Good daw, good. Yun, hindi ko masabi apektado, pero yun pala yung naramdaman namin na epekto. Parang ganyan. Hanggang bukas ba yan? Hanggang bukas? Parang hanggang ganun, Friday. Hanggang Friday. Dahil, Manibela, may tatlong araw uli na yung Manibela. Yes. Strike. Pero bukas, magsasabay yung grupong Piston daw at Manibela at saka merong dalawa pang transport group na hindi nila pinangalanan. So marami-rami tomorrow yung mawawalang mga units. Kaya doon sa mga commuters po natin ng mga kababayan, ako maghanda na kayo kung paano ang gagawin. Mon, ikaw ba, naniniwala ka ba na kailangan din i-modernize ang puso?
Ang pinaniniwalaan ko doon, kailangan ng puso natin, hindi man i-modernize, pero siguro dapat marunong mag-adjust, marunong mag-adapt, marunong laging handa sa mga changes. Kasi kung di mo papayagan yung mga ganon, baka ikaw ay maapektuhan. Gaya na lamang yung mga nangyari sa ibang company, no, na hindi sumunod sa changes. Di ba, nung nagmo-modernize na yung mundo, merong ilang kumpanya na natili pa rin doon sa kinagisnan nila. At sa kasamaang palad, yung mga kumpanya na yon, wala na ngayon. Kaya mahalaga pa rin talaga na nag-a-adapt at sumusunod tayo sa mga pagbabago. Kaya ako, John, yung puso ko, nag-a-adjust yan. Madaling natutunan ko nang mag-adjust. Pag di ako mahal, edi wag. Move on na. Adjust talaga. Para walang drama. Tama yun, sinasabi niya mo na yun. May mga companies talaga dati na sikat sa technology, pero hindi sila nag-adjust eh. Di ba dati? Cellphone ba yan? May mga sikat na cellphone dati. Nakakala nila, sila na yung hari ng technology dati. Ngayon, wala na sila. Aminado naman sila. No? Aminado naman yung kumpanya yon na hindi sila masyado nakapag-adjust sa modern times. Pero maganda yan. Dapat marunong tayong mag-adjust. Ito, bago tayo mag-strike. Hinggil po sa transport, salamat sa pagsama sa amin. Hinggil po sa transport strike, ang kinementaryohan po ni Nestor Lingo. Sabi niya po, di pagkakaabalahan yan kung walang kita. Pinatay na ang traditional jeep, pinatay pa ang maliliit na, siguro chuper po ito, na chuper. Traditional na jeep, makikilala ang Pinas sa buong mundo. Dahil yun talagang naging ano natin kumaga... One of our trademarks, di ba? Trademark ng Pilipinas. Correct. Sabi naman ni Melski, di rin magtatagal, maiisip yan ng mga jeepney drivers kapag tuloy pa din tigil pasada, sino ba ang magugutom? Sila din, tapos magrereklamo o walang makain. Yan, dalawang side ang nilatag namin sa inyo. Isa naman, ayaw niya doon sa sa jeepney modernization dahil nakikita nila yung hirap ng mga driver, etc. Isa naman, doon naman sa epekto nito sa kanila. Yan. Ito naman po sa hinggil sa price guide, si Elizabeth Smith, sabi niyo po, sibuyas po ngayon, 160 pesos na per kilo yan, ano? Ang retail price sa Balintawak Market, bilis na pagtaas, nakakalungkot talaga, 160? Ano tingin mo dyan, Monica? Ikaw negosyante ka. Mahal. 160? Mahal, 160. Although kasi, di ba, I remember... Ito ba yung puti o pula? Hindi niya nabanggit Pero 160, ano to? Pula. Usually mas mahal ang puti pa, di ba? Alam ko mas mahal pa usually ang puti. Masarap daw yung puti, matamis daw yun Manamis, hindi masyadong matapang. Pero kung kumpara ko ng mga nakaraang mga linggo, kasi syempre yung business namin gumagamit niyan, hindi ganyan kamahal. So tumaas na naman siya. Although hindi kasing taas yung dati na nag-700 per kilo ata yan. But still medyo mataas. Ito naman salamat sa impormasyon doon sa ating kausin na yon. Oo. Ito yung hired killer. Ito ba yun sa Victory Liner? Tama ba? Doon sa pamamaril, sabi ni Ned Pangilinan. Ano yan? Ano yung nauna? Hindi yata kasama yun. Ito muna. Tama. Pagiging maluwag ng Victory Liner, walang restrictions. Ay, paano nakalagay? Questionable ang pagiging maluwag. Yun ba yung nauna? O para kasing putol. Pero actually, hindi lang Victory Liner Parang, if I remember correctly, nung nagbabus pa ako, wala naman talaga metal detector. Meron ba? Pag sumasakay kayo ng mga bus, gano'n. Wala talagang parang nag-check kung meron bang may dalang sandata, baril. Parang wala akong Kaya nga yung balita ni Lea kahapon, yung SOSYA, yung sa mga security agency, di ba? Sabi ng PNP dapat maghigpit na. Oo nga, nakakatakot. Lalo ang mga bus, ilan nang nakasakay dyan, di ba? Kung may isang makalusot dyan, naku, marami po ang mga nganib. Anyway, ito na tayo po ay mag-shoutout na sa ating mga kababayan, sa ating mga kausin na nakasama ngayong gabi. Unahin na po natin si Remedyo Aban, Sydney Nuike, at Rogelio Patina. Ngayon din po, happy viewing. Shoutout din po sa inyo si Ruben Mison, Vicente Atanasio Jr. at si Melinda Repuyo. Salamat po. Hanggang bukas po muli. Samantala, narito naman ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. President Ferdinand Marcos Jr. returns home after his 6-day trip to the United States that reaped $670 million in investment pledges.
The United States Senate urges the Biden administration to push Israel to allow for humanitarian aid to Gaza. Plus, the chief executive officer of OpenAI exposes deep divisions over safety of artificial intelligence or AI development and its societal ramifications. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Why News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 2:15 na nagsasabi, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.